Ayan po at ay, grabe. Wala po kasi akong topic ngayon. Ay, sa totoo lang po, wala talaga akong topic. Maliban doon sa nagmamakaawa na po si Dr. Bayag na tanggapin ni Kuya Bal Santos Matubang at ni Kalinga Prab. Panay po ang pagmamakaawa. Kung sino-sino na po yung inuutosan na payak-iyak, ay didma. Yan po yung sinasabi ko na hindi muna nag-iisip. Yung bang tipong tanggalin natin ang salamin dahil nadidiliman ako dahil unang-unang gabing-gabi. At unang-una, para po sa kaalaman ng lahat ay ito pong si Dr. Bayag. Pumunta po yan dyan sa Dait nung time na wala pong pagkakaiba ito dun sa pamilyang Anghit na wala rin pong malamon. Katunayan, hiwalay po yan sila ng mga asawa niyan. Ayon po doon sa nakuha kong informasyon. Dahil nga po, nakulong din po yan, Bayag na yan. Dahil sa paggamit din ng shabu. Ayan, ano? So, naisipan niya na may nakapagsabi yata sa kanya, tapos pumunta dyan sa Dait. Nakiusap yan kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal Santos Matubang. At pinagbigyan. Katunayan, tinulungan pa siya na mapa-improve yung kanyang channel. Ayan nga po, tinatamasa na po niya ngayon yung kanyang channel. Wala rin pong pagkakaiba ito kay Kapiso. Ganon din po kay Kapiso. Matapos pakinabangan ang Kalinga, ayun, tinaraidor. Anyway, ano pa itong kay Kapiso ay parang hindi naman yata nagtagal, hindi kagaya nitong kay Dr. Bayag. Matagal po na inampo ng Kalingap yan. Pinakain, pinatulog nang walang anumang bayad hanggang sa nung magbalikan sila ng asawa niya, ayan, namuhay sila dyan sa Bicol. At dahil nga po dyan ay kasama sa pagbablog, at sabi ko nga po, doon po umangat yung channel nito. At yun po tapos nagawa pa niyang taraidorin itong Kalingap. Anyway, pero sa totoo lang po, marami po talaga yung mga hindi kayang abutin ng pag-iisip yung pwedeng mangyari kinabukasan. Kagaya na lamang po nitong pamilyang Parautog. Akala naman nila nung mag-create ng Team Guwapa itong si Dr. Bayag ay gaganda na ang buhay nila. Ayan po, ngayon ipinagagawa ng channel. Yung channel naman na yan, ayun, pag nagla-live naman, wala namang ibang sinabi, wala namang topic, kundi hello po, good evening po Tita Hayat na crispy ng tinggil. Good evening po Tita Sil PH na gatruso kalaki ang ilong. Good PM din po kay Lola Glo na punong-puno ang garapata ang bilat. Tapos patago-tago. Salamat po sa pakulay. Wala pong topic. Ganun lang. Tapos maririnig mo sa kabilang yung boses ng nanay niyang butanding. So ngayon, hindi pa nabibigyan ng pin ng YouTube. Kaya walang sahod at yung pinakulay ng mga ulaga ng mga sponsor
na yung mga hindi pa natatauhan, pero marami na pong natauhan. Kagaya nga po dati yung sinahayat, sil, at saka ito yung siglo, dating pinagtatanggulan nila yan, hindi na po ngayon. Na-realize nitong mga taong ito na hindi pala dapat tulungan itong mga taong ito. Imaginin mo, gagawa ka lang ng channel para insultuhin mo yung nagbigay ng magandang buhay sa iyo na Kalingap. Bagamat ang tanda na nito, si Kuya Bal Santos Matubang, nagpasaan pa rin ng simento yan para ipagawa yung kanilang bahay na nasira. Tapos, gagawa ng channel, tapos ang kanyang topic sa kanyang channel ito. Pag hindi ba naman kayo talagang manggalaiti rito, ay yung mga yung mga nag-i-sponsor, patuloy na nag-i-sponsor pa dito. Patuloy na tumutulong pa dito yung mga ugok, yung mga ulaga at mga tanga. Unang-una, kayo sa bandang huli, kayo ang mumurahin ito. Tingnan, kayo ang i-insultuhin ito. Ito lang. Dumating na ang love letter. Ang ating hinihintay. Yan. Nanlilimos na naman si Beyonce. Di mong gwapa. Di na nakapagantay ang love letter. Di na nakapagantay ang love letter. Ano? Sa dumating na ang love letter. Tingnan, parang aswang. Hintay. Nanlilimos na naman si Beyonce. Yan. Tingnan mo. Di mong gwapa. Parang aswang ang putang ina. Tingnan mo yung kabataan na yan, tapos i-insultuhin, pagtatawanan mo yung taong tumulong, nag-angat ng buhay mo. Kaya kayo, ng mga nag-i-sponsor nito, aywan ko lang, kung hanggang saan kayo matatauhan. Kahit paano sa ano ang gulo tingnan, ay talagang napakawalang hiya ito. Napakababoy itong gagang ito. Palibhasa burikat din tong hayop na to. Grabe. Kaya naman, dito sa pagkakataong ito ay bago mag-init yung ulo ko, ito muna. Ayan. Ay, napakahirap. So, tingnan natin. Talagang hindi ko, sa tuwing napapanood ko ito, talagang nangingilabot ako sa totoo. Yung bata niya ganyan. Palibhasa nga, itong nanay nito bobo. Hindi mapagsabihan tong anak. Kasi siya naman talaga ang nangunguna itong nanay. Ay kahit pa paano po, kumakain din po kami ng 3 beses isang araw. Pero ang kinakain, hindi niya sinabing kanin ang kinakain nila. Pero ang totoong kinakain nila ay balinghoy. Kaya tuloy, puro laging mayroong, mayroong kulog sa kanilang matiyan. Tapos pagka hindi na napagilan yun, ganun na. Pag hindi pa napigilan, igit na. Parang puro balinghoy yan. Nilalamon ng mga yawa. Ayan. Kaya deserve ninyong bastusin mga putang na nyo Ay, nako. Tingnan mo. Grabe. At saka ako
Tingnan mo itong mga sinasabi pa nitong may paiyak-iyak pa itong hayop na to. No? Butanding niya. Hindi ko kami magpapalungan kailan. Pangako po namin yan sa inyo. Hindi pa kami magbabago. Kalingap. Pangako po namin yan sa inyo. Putangin na, laki-laki ng bilbil mo hayop ka eh. Yung pagka nagsasalita ka, para kang inipit na otot. Hayop ka. Nakakabuisit ang tsura ng mga hayop na to. Anyway, sabi ko nga po, wala akong topic eh. Ang magiging topic ko na lamang siguro ngayon ay ito muna. Ha? Saan na ba yun? Para ito yung pan eh. Ayan. Anong pangalan mo? Kikay. Anong apelyido? Kalaykay. Okay po. Actually, gagawin nating main topic natin ngayon yung mga subscriber ko. Kayo ang mga subscriber ko ang topic ko ngayon. Ayan. At kahapon nga po ay nagkuhan po tayo. Nag-record po tayo ng impeachment ni BP Sara sa June Birana Vlogs. At grabe naman yung aking katuwaan dahil kuyog talaga kayo na talagang yung mga nandoon talagang tinapos nila hanggang matapos. Yung iba naman nagpaalam din, siyempre okay naman po yun kung mayroon daw silang pupuntahan, okay lang po yan. Pero marami po talaga yung nandoon. At siguro naman ay walang dahilan na si Lolo White na hindi ibalik yung kondisyon or dating walang violation na channel natin. Yun nga John Birana Vlogs. At dahil po dyan, sobrang salamat po sa inyo. Kung hindi po sa inyo, hindi po natin mararating yung hinihingi na Lolo White. Kaya po, maraming salamat po. Pero mag-aantay hanggang October 7 bago ibigay ni Lolo White yung dapat na pindutin para makipag-reapply ulit doon sa YouTube Partner Program. So, yun po. Okay lang naman po yan. Kaso nga lang mayroon po kasi tayong pinag-usapan dati, pero wag na po muna natin pag-usapan dahil napaka-stricto po ngayon si Lolo White, napaka-stricto. Ang dami po niyang sinususpindi ngayon, makita nyo dyan, dami. At kaya wala muna akong i-discuss dito kung ano pa. Basta po, gusto ko lang pong ulit-ulitin sa inyo yung aking walang sawang pasasalamat sa inyo. Sobra po ang aking pasasalamat sa inyo. At ngayon parang, alam nyo ba, feel na feel ko na talagang mahal talaga ninyo ako. At grabe. Pero yun naman pong pagmamahal ni Hayat, Selfie at saka sa Siglo, ibang pagmamahal yung kanila. Ibang pagmamahal po yung kaya binibigyan na sa akin. Pag nanasa na po naglalaway na, parang asong ulol. Pero kayo mga subscriber ko, talagang mahal na mahal nyo ako, ramdam ko. Pero hindi po dito, sa tatlong matatanda na ito, na ibang klase na yung pagmamahal na sa akin, pag nanasa na. Walang pagmamahal doon. Magkaiba kasi yung pagnanasa at pagmamahal. Yung pagmamahal, as in, mahal mo yung isang tao. Kagaya ko. Mahal ko kayo bilang subscriber ko. Dahil alam ko, ramdam ko sa inyo na mahal nyo rin ako. Pero yung Hayat,
PH na yan, Glo, yan tatlo na yan. Wala pong pagmamahal doon, pagnanasa. Ayan. So, sorry na lang po sa inyo. At ginagalang ko naman po kayo bilang mga, hindi lamang po kayo mga matatanda na, mga damatan pa. Huwag na kayong mangarap. Ibaling nyo na lang yung inyong pagnanasa dyan sa kay Kapiso. Sigurado ako si Kapiso, kasi si Kapiso walang pinipili yan. Kahit nga kanyan, kahit nga lagyan mo ng palda yung poste ng meral ko, titirahin ni Kapiso yan. Ganyan si Kapiso. Oh. Di ba? Siya na nga nagsabi na sino ba yung susupin daw ni Kapiso? Yung si Marilyn TV, di ba? Sinabi yan. Si Marilyn TV mismo ang nagsabi sa kanyang channel na susupin daw siya ni Kapiso. So, ibig sabihin, wala pong pinipili ito. Maging kay Hayat daw, susupsupin niya. Ewan ko kung anong masusupsup ng kay Hayat. Saka dito kay PH. At saka dito kay Glo. Na, yan po yung mga galit na galit sa akin nung tinapik ko itong kanila itong pinoprotektahan, dinidipinsahan nilang na si Anghit ngayon, na-realize nila ngayon na tama lang pala na hindi dapat na sinusuportahan itong ganitong klaseng tao. Imagine mo talaga. Hindi ko talaga ma-imagine yung kwan. Yung nagbigay sa iyo ng kwan, ng alwan sa buhay, grabe. Tapos ganun tataraidorin mo o insultuhin mo, pagtatawanan mo. Pucha. Hindi ko kaya yun. Ako po, maliit na bagay ako na, kasi ugali ko na po, kahit na kanino, kahit na maliit na bagay yan, habang buhay ko na pong tanawi, kaya tinatanaw na kaparte ng buhay ko. Ano man po yung naibigay ng isang tao. Kaya naman po siguro, ganun na lang yung kahit kailan hindi ako pinagdamutan ng ating Panginoon, kasi nga po, marunong po akong mag-appreciate ng mga magagandang ginawa sa akin ng mga tao nung araw, nung nasa namumuhay pa po ako sa sobrang kahirapan, sa sobrang kagutuman. Alam niyo po ba, di ba naikwento ko sa inyo, isa rin po akong hampas lupa at patay gutom. At umalis po ako dito sa amin dati. Napaka-pan ko pa lang. Wala po akong alam sa Metro Manila na yan. Basta ang ginawa ko, sumakay na lang ako ng sumakay, hanggang napadpad nga po ako dyan sa Green Hills. Dyan sa North Green Hills. Na kung saan po ay mayroon pong isang street dyan na open. North Green Hills po, yung may gate, nandun po yung bahay ni Joseph Estrada. At dito po sa Eisenhower Street, yan po ay open. Dead end po yan. Nandyan po sa kanan, pagka pumasok kayo sa Eisenhower Street, nasa kanan yung Montessori na school. Dito po sa kaliwa, yan po yung Club Filipino, na kung saan ay dyan nag-outtaking si Cory Aquino. Yung street na yan, Eisenhower Street na yan, sa dulo po yan, mayroon pong sirang truck. Nakaparada lang po sa tabi ng bangkita. Yun po yung ginawa kong bahay. Sa ilalim po ako noon. Kaya nung araw po yan, punong-puno po ng kagat ng lamok yung buong katawan ko. Hanggang mahabang pong kwento ito, naikwento ko na po ito sa inyo, pero yung mga iba hindi nga pa nga ninyo alam. Pero napakahabang kwento po ito, pero itatry kong pa-iksiin. Diyan po. At ang nagpakain po sa akin dyan dati, yung mga katulong.
Isa na po dyan yung katulong ni Joseph Estrada, yung pong mayordoma. Yan po. At saka yung mga ibang katulong na rin po dyan. Nandyan po yung mga katulong ni Albano, yung ging congressman, na yan po ay, kan po yan eh. Hindi po yan, sa kwan ba yan, si Albano? Cagayan ba yan? Nandyan po yan. Nandyan din po yung mga dating commissioner ng basketball, si Mariano Yenko. Diyan po. Yan po yung mga katulong po na yan, mga yan. Yan ang nagbibigay sa akin ng pagkain. Nung hindi ko pa ko kilala itong mga ito, hindi pa nila ako nadidiscover. Yan po yung sinasabi kong kumain ako ng hilaw na kangkong. Dahil gusto ko lang malamnan yung gutom na gutom kong sikmura. Hanggang sa matagal din po yun. Hanggang sa nakita ako ng mga katulong na yan. Yun na po yung nagsimula na tuloy-tuloy na po yung pagbibigay nila sa akin ng pagkain. Ay saan ba ako pupunta nung time na yun? Wala po. So, hanggang sa may yun na po yun. Yun na po yung sinasabi ko na parang namuhay akong mayaman. Alam niyo kung bakit sinabi kong mayaman kahit sa loob, sa ilalim ako ng truck na tutulog or nakatira? Kasi nga po saganang-sagana ako sa pagkain. At lahat naman po yan ng mga taong mga kung ano diyan, ng mga magbubuti, pinapakain ko po yan sa dami po ng pagkain ko. Hanggang sa isang araw po na dumaan yung mahinang-mahina na matanda na halos hindi na po makalakad. Sobrang tanda na, sobrang hinang-hina na, at talagang gutom na gutom. So ngayon, dahil marami akong pagkain, pero nung time na yon, yung pagkain ko na yon ay dapat sana kainin ko sa hapon. Yun po yung hapunan ko. Kasi yun ang binigay ng mga katulong niya sa akin. Yun po yung sana pagkain ko yung sa hapon. Pero ibinigay ko po yun. Niyaya ko po yung matandang-matanda na yun na halos hindi na makalakad sa sobrang tanda at saka sobrang pagod siguro. Niyaya ko. Doon sa tinutulogan ko. Ngayon, lahat po ng pagkain na yon na dapat kong pagkain sa hapunan, lahat po yun, ihinain ko doon sa matandang yun. Sabi ko, Lolo, sige, kumain ka dito, kumain ka ng kumain. Marami akong pagkain. Wala akong itinira, basta ihinain ko yan. Pati tubig, nilagay ko. Sa labis ko namang kasiyahan na pinagbigyan ako ng matanda, kumain. At nandoon ako, harap niya. Habang kumakain talagang sab-sab siya ng kain dahil sa sobrang gutom. Ayun na po yung kinikwento ko. Pagkatapos po niyang kumain at nagpaalam na nga po na aalis na ako, anak. O sige po, sabi kong ganyan. Tumayo na siya dahan-dahan hanggang sa doon na po siya, dire-diretso na po. Kasi kalsada lang din po yun eh. Yung truck na yun na tinuturo. Ngayon, hinatid ko pa po yun ng tanaw ng mata ko. Pagbalik ko po doon sa kuan, dahil ililigpit ko sana yung pinagkainan niya. Yun po, nung makita ko, nung gumanyan ako, wala pong kabawas-bawas yung pagkain ibinigay ko sa kanya. Maging yung tubig na ibinigay ko sa kanya, wala pong kabawas-bawas. Talaga namang kwan. Grabe. Samantalang kitang-kita ko kung paano siyang kumain, sinabsab niya ng sinabsab yung pagkain. Pero nabigla lang ako. Dahil makita ko walang kabawas-bawas. At nung tumingin naman ako sa isang kabilang side, mayroon ako nakitang
maliit na supot at kinuha ko at inihahabol ko na para maisauli doon sa matandang yon, yung supot na yon. Kita ko pa naman sa malayong tanaw. Pero yung bagal niyang lumakad na yun sa sobrang tanda at sobrang bagal na kwan, hinabol ko para lang maisauli yung supot na yun. Pero habang binibilisan ko yung pagtakbo para mahabol ko siya, siya namang palayo ng palayo ang tingin ko sa kanya hanggang sa nawala na siya sa aking paningin. So malungkot ako dahil hindi ko naibigay yung supot na naiwan niya. Matagal pa pong panahon yun bago ko binuksan yung supot na yun. At yun nga po yung itinataas ko dito sa inyo. Kapag kaminsan na itinataas ko dito, yun na nga po yun. Yung naiwan or iniwan sa akin na matandang yun. Anyway, sa tuwing mapapag-usapan to, talagang naiiyak ako dahil hanggang ngayon po tanong sa kaisipan ko na hindi ko masagot-sagot sa sarili ko. Kung bakit kitang-kita ko naman yung talagang kain siya ng kain. Pero nung makaalis at makita ko, walang kabawas-bawas yung pagkain na binigay ko sa kanya. Ngayon ay tapusin na po natin ito dahil talagang emotional po talaga ako. Kaya nga po ang bottom line siguro dito ang gusto ko pong i-highlight dito sa inyo. Huwag na huwag po kayong magdadamot sa kahit na sino. Pag may humingi or kahit na hindi humihingi, pag nakita ninyo ang isang tao na kailangan tulungan po ninyo, huwag po kayong magdamot, lalo na kung pagkain. Yan naman po ang gusto kong i-highlight sa inyo. At dahil alam ko po na magmula noon, doon na po nag-umpisa yung wala na pong patid yung pagdating ng blessing sa akin. Doon po sa mga minsan na hindi nakakaintindi, akala nila pira agad yung mga ibinibigay sa akin. Hindi po ganoon ang ibig ko sabihin. Ang ibig kong sabihin, laging iginaguide ako kung saan ako makakakita ng pera. Wala pong patid magmula noon hanggang ngayon. Kaya nga po, ang lagi ko sinasabi dito sa inyo, sabi ko nga kay Lord, huwag na, Lord, tama na. Stop mo na yung pagbibigay ng blessing sa akin. Bagkos, diretso mo lang ibigay dito sa lahat ng mga subscriber ko. Kaya alam ko na darating po, alam ko na mararanasan din po ninyo kung ano yung naranasan ko sa buhay. Hindi ko kailanman inakala ni sa panaginip na mararating ko ang ganitong buhay magmula sa aking pagiging hampas lupa. Kaya umaasa ako na yung mga dumating na blessing sa akin, gusto ko maranasan din ninyo yun. Gusto ko higitan nyo pa yun. Sampalataya lang po sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang ating puso at pagmamahal, pananampalataya, paniniwala sa ating Panginoon. Minsan po pagka kayo ay nagdarasal, ipaubayan nyo na po yung buhay ninyo sa Kanya. Napakadali lang naman po. Sabihin nyo lang, Lord, ipinapaubaya ko na po ang buong buhay ko sa iyo. Ikaw na po
ang gumawa ng programa para sa akin. Yan din po kasi yung naibulong ko sa sarili ko nung time na yon na hirap ako. Wala akong makain. Pinaabaya ko na po ang buhay ko sa kanya. Sinabi ko po yan sa kanya. Pero hindi ko akalain na yun pala ay may katugunan. Basta yung sinseridad ang pinairal. Totoong pagmamahal ang pinairal. Sisiguraduhin ko po, babaguhin niya ang buhay niyo. Sabi ko nga po, hanggang dito lamang po at ayoko na po magtagal. Maraming salamat po muli doon sa mga nanood ng impeachment dito doon sa channel ko, John Berana Vlogs. Maraming salamat po. At sana dumating na po yung blessings na para sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Mahal na mahal ko po kayong lahat.